El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, age to age you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, welcome God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. We praise and glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. We praise you and we adore you, the King of Kings and the Lord of Lords. Christ, you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could deny El Shaddai, welcome God Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts. We pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at inuluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. At salamat, Panginoon, sa ika-28 anibersaryo ng gawain mo sa dakong ito. Dalangin ko, Ama, na ikaw po ang aming inaasahan na gagawa ng himala sa aming buhay. Kumilos ka po ng may kalakasan. Lahat po ng may sakit ay iyong pagalingin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng amin pong mga kapatid na nadirinlan ay liwanagan. Nawa po sundan mo ng iyong tanda, himala ka mabalaghan ang mensaheng ating pagsasalunan. At nawa po ito'y dumating sa buhay ng bawat isa at dalhin sa kanilang pag-uwi sa kanilang tahanan. Nawa po makita sa amin ang bunga nito, ang mabubuting gawa tulad ng sinabi ni Father kanina, at umaasa kami na may gagawin ka. Gamitin mo likod mo mightily, boldly and powerfully, kasama ang iyong mga awit. At sa aming kalagitnaan, gumawa ka po sa amin ng kahangahangang bagay. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.
pag-ibig ng Diyos ang siyang sumako sa bawat pusong buhay. Sa pagsuyo ng kamay, pagka ng Diyos natin ang pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y nigulo ay huwag limutin na may kusayuan. Purihin natin ang Diyos. Yung lahat na nagpupuri, may power na dumadalo sa kanilang mga kamay. Lahat na marunong magpuri sa Diyos ay pinagagaling ng Panginoon. At lahat ng pumapalakpak, answered prayer sa ngalan ni Jesus. Amen. Sabihin niyo, welcome, Holy Spirit. Take over in my heart. Amen. Kaya sa puso natin, nandyan ang Holy Spirit. Kaya yung taong may Holy Spirit sa puso, ang mga salita ay mabubuti. Hindi na niya mumurahin yung anak niya. Ba't ganyan ang tingin niyo sa akin? Okay, handa na kayo? Sinong handa na? Naku, ang hina. Okay. Haba ako'y nakikinig kanina pa, sinasabi nyo ang aming gawain. Hindi nyo gawain ito. Ang aming gawain, madalas sinasabi, gawain ito ng Diyos. Walang nagmamay-aring tao sa gawain ito, kundi si Yahweh El Shaddai. Grabe po yung palakpak nyo. Kanino itong gawain? No, kaya yung mamang gagawa, hindi pwedeng sabihin nyo, ang aming gawain. Pag inangkin nyo ang gawain, darating ang panahon, mawawala yan. Pero pag sinabi nyo sa Diyos yan, gawain ni El Shaddai, lalago yan. Ang hina. The powerful lesson of mercy and forgiveness, it heals. Sabihin nyo, it heals. Ano ibig sabihin nun? Nagpapagaling. Sino naniniwalang gagaling siya? May mga sakit pala. So lahat ng may sakit, gagaling. Maniwala kayo. O ganyan talaga yung amen ng mga senior citizen. Ano? Umemen nga yung mga senior? Amen! Malakas naman pala. Sabi po ng John chapter 8, verses 1 to 11, makinig kayo. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat matuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang siya ay maiparatang, at nang sila ay may maiparatang laban sa kanya.
Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita, ang sino man sa inyong walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila yon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harapan ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Number 145, ang pamilya muna. Halina sa pamilya, kami nagdadalak na makasama ka sa pananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni Shaddai, taas kamay. Tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ay pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay marahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin, pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin, pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Palakpakan natin si Lord. Ang hina. Ang hina. Okay. Taas po ang inyong mga prayer request. Lahat ng inyong mga prayer request itaas. May prayer request po ba kayo? Ha? Tanda ng pananalig sa Diyos. Kaya mayroong prayer request, ano? Kung hindi man kayo nakagawa sa isip, sa puso nyo, kung may kahilingan kayo, maniwala kayo, magtiwala kayo, na tsak may gagawin ang Diyos. Ang hina. Okay? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, basbasan
ang mga prayer request na ito at dalangin ko po, Ama, na ito po ay daluyan ang iyong kapangyarihan at inaangkin naming mangyari ang iyong kalooban. Wala pong mabibigo sa bawat kahilingan ng aking mga kapatid, sapagat ikaw ang aming tinatawagan at hinihiligan. Kaya naman inaangkin na po namin na kaming lahat ay answered prayer. Lord, pagpalain po ang aming mga alay, mga handog, tulad ng iyong pangako, ibabalik mo ng siksik, liglig at umaapaw. Sa pangalan ni Jesus, ano sagot? Let us give thanks with a grateful heart of Jesus habang kinukolekta ang inyong mga prayer requests. Jesus Christ, His Son, give thanks with a grateful heart, give thanks with a grateful heart, give thanks without despair. Jesus Christ, His Son. Say, I am who let the poor, because of what the Lord has done for us. And now, let the wind say, I am who let the poor. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give you thanks and praise. We give you thanks, Lord. Palakpakan natin si Lord. Taas ang kamay nyo. Taas po ng mataas ang kamay nyo. Huwag kayong matakot at huwag kayong mahiya. Walang hangin papunta sa unahan. Okay? Kaya huwag kayong matakot at mahiyang tumaas ang kamay. Okay. Tsaka maamoy ko man yan, mababango yan. Kasi mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, ang mga pawis mababango. Amen. Ebidensya na ang Diyos ay sumasa atin. So taas po ang inyong kamay at dahan-dahang maupo. Sabi ko dahan-dahan, ha? Ayan. And then, pumalakpak ng malakas sa Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Para mayroong hindi sumagot. Sayang po, pag hindi kayo sumagot, uuwi kayong bigo. Kaya kailangan mahalaga yung pagsagot. Ang tawag doon sa ating banal na misa, responsorial sum. Response, tugon. Yan, tugunan. Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat. At dahil kayong lahat ay sumagot, answered prayer na kayo. Happy 28th anniversary. Happy 28th anniversary sa inyong lahat. Di nyo alam kung ano isasagot? Dapat ang sagot nyo ay, thank you Lord, I am blessed. Okay, ulitin ko. Happy anniversary sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon. Parang tipid na tipid kayong pumalakpak, ano? Okay. Lagay nyo na ang inyong kamay sa inyong lap. Sa inyong lap. Ha, ano ang lap? Ito po, lap yan. Ano? Kaya tinawag yung computer laptop. Kasi dito nakapatong. Yan, laptop. Okay? So, patong nyo na ang inyong kamay sa inyong lap. At makinig na po. Tandaan nyo po,
ang pananampalataya nag-uumpisa sa pakikinig. Maraming Katoliko na ayaw makinig, kaya natatangay ng ibang pananampalataya. Subalit ang mga mananampalatayang nakikinig, kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay, andyan matatag na nagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Amen. Kaya mahalaga pakinggan. Why? Bakit po mahalaga makinig? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi buhay yung amen. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Mabisa. Kagaya ng tabak na tigabalay talim. Ha? Ang salita ng Diyos ay daig pa ang mamahaling gamot. Ang salita ng Diyos ay ating maintenance ng buhay. Kapag lagi kayo nakikinig ng salita ng Diyos, yung maintenance ng buhay nyo, yung malakas ang tuhod, nagpupuri at napakalakas. Amen! Daig ng salita ng Diyos ang maintenance ng lusartan. Wala akong maintenance. Amen? Sabi ng isa, na-direct may maintenance ako, pag hindi ako nakainom, para mamamatay ako. So doon na nandun yung pananampalataya niya sa gamot. Wala na sa Diyos. Yung gamot, instrumento lang. Yung pananampalataya dapat nakatuon sa Diyos. Sabi ng Hebreo chapter 12 verse 2, ituunin nyo ang inyong paningin at yung paningin nyo na tumutukoy ay ang pananampalataya. Let us fix our eyes unto Jesus. That eye is your faith in God. Ituunan nyo ang inyong paningin kay Jesus at siyang pinagmumula ng inyong pananampalataya at nagpapatatag nito. Si Kristo ang pinagmula ng pananampalataya, nagpapatatag ay ang Panginoong Jesus. Tipid na tipid, ano? Nagpapatatag. Kaya po yung mga taong may pananampalataya at nakikinig lagi, matatag. Pero yung mga hindi nakikinig, yang kunting pagsubok lang, umaayaw na. Kunting pagsubok lang, naghahagulgol na. Kunting pagsubok lang, kurikong lang, nag-iiyak na. Kurikong pa lang yun. Eh paano kung cancer yun? Ha? Pero tandaan nyo, gaano man katindi ang sakit at karamdaman, walang-wala yan sapagkat higit na makapangyarihan si Kristo. Kaya niyang pagalingin ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Amen. Kaya kung kayo may sakit, unahin niyo ang Panginoon. Pag inunan niyo ang Panginoon, hindi kayo nakagastos, hindi kayo pupunta doon sa huling hagtungan niyo. Sasabihin ng mga doktor, pag wala nang kaya sila, nako, dasal na lang, manalig kayo sa Diyos, gagaling kayo. O di unahin niyo yung Diyos. Pag inunan niyo ang Diyos, hindi pa kayo nagastusan. Amen. Mahina. Sabihin niyo, power. Laksan niyo naman. Power. Powerful lesson. So nag-aaral tayo. The powerful lesson of mercy. Ibig sabihin ng mercy ay habag, awa. Mercy and forgiveness. Pagpapatawad. Ito ang napakahalagang mensahe na nais ng Panginoon na iparating sa atin, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Pag pinalampas nyo ang Kwaresma na hindi kayo nagpatawad, tsak! Tsak! Hindi tayo gagaling. Sabi ng Mateo 6:13 at 14, magpatawad kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin anya kayo patatawarin ng Diyos.
Kaya't ang kapatawaran mula sa Diyos ay nakasalalay pa rin sa desisyon nating lahat kung tayo'y magpapatawad. Sino sa inyo ang magpapatawad? Taas ang kamay ng magpapatawad. Naku, ang dami pa lang ditong may no? Okay. Ito pong gospel na ito, makinig po kayo, dito kayo tumingin. This gospel, my dear brothers and sisters of John, ito po'y nagsasabi sa atin ng isang story o kwento. Kasaysayan ng isang babaeng nahuli, caught in the act. Nahuli sa pangangalo niya o adultery. Caught in the act. Ibig sabihin, kitang-kita. Caught in the act. Ano po ang pagkakaiba ng adultery o pangangalo niya sa pakikiapid? Ano po ang pagkakaiba ng pangangalo niya sa pakikiapid? Nag-asawa, tapos umiwalay, tapos nag-asawa ulit. Hindi ko narinig. Halimbawa mo yung lalaki nag-asawa, yung babae, umiwalay sa kanyang asawa, hindi yung pakikiapid, sumama sa ibang asawa ulit. Hindi ko naintindihan. Ang pangangalo niya, yung nahuling babae, nangangalo niya, sabi ron. Ang pangangalo niya, po pwedeng ang isa ay may asawa at yung isa walang asawa. O po pwedeng parihas na walang asawa na may ginagawang gawain ng mag-asawa. Pangangalo niya. Pag sinabing pakikiapid, parihas na may asawa, ipinagpapalit ang asawa niya sa ibang asawa ng may asawa. Kaya ang tawag doon pakikiapid. Pakikiapid. Ibig sabihin, both of them, parehas silang may asawa. Yun namang pangangalo niya, maaring yung isa walang asawa o parehas silang walang asawa na ginagawa nila yung kasalanan. Lihim at paulit-ulit na ginagawa. Yun po ang nakita. Kaya sabi noon ng mga tao, dinala kay Jesus ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. And what is the purpose? Ano ang dahilan? Ano ang layunin nila? Bakit dinala kay Jesus? Upang hulihin si Jesus. It is a trap. Tinatrap ang Panginoon kung ano ang isasagot ni Kristo, sapagkat dinala at sinabi, Guro, ito pong babae ito ay nahuli namin sa akto na nangangalo niya. Ang utos po sa kautosan ni Moses, kapag ganitong pangyayari, kailangan siya ay batuhin hanggang sa mamatay. Kung sasagot ang Panginoon na sabihin, o sige, batuhin nyo na. Di sasabihin ng mga tao, ay hindi Diyos yan, walang habag, walang awa. Kaya tinatrap nila, hinuhuli ang Panginoon. Kung hindi naman, kung sabihin naman ng Panginoon, na huwag nyo siyang batuhin, sasabihin nila, lumalabag sa kautusan ang taong yan. Hindi sumusunod sa utos ni Moses. Kaya nag-isip ang Panginoon. Yumuko siya sa lupa
Alam mo, pag ang tao'y nag-iisip, yumuyuko, sign of humility, sign ng pagpapakumbaba. Kapag ang tao'y marunong magpakumbaba, darating ang tulong ng Diyos sa kanya. Yung taong mayabang, yung taong mapagmataas, hindi yan mag-iisip ng kung ano man, dahil ang kanyang pinanghahawakan, sarili niyang karunungan. Ang Panginoon, yumuko, nagsulat sa lupa, gamit ang daliri. Tanong, ano kaya ang isinulat ng Panginoon sa lupa? Walang kasalanan po siyang unang bumato. Sabi ng ating kapatid, yun daw walang kasalanan, ang siyang unang bumato. Aksyon na yun aksyon. Kilos na yun. Ang isinulat po ng Panginoon doon ay ang tinatawag na yung Romans chapter 3 verse 23. Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 23, lahat ay nagkasala. Walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Diyos lang, si Kristo lang, hindi nagkasala. At lahat ng tao ay nagkasala at makasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, okay, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang bumato. Anong ginawa ng mga tao? Sabi ron, isa-isa silang umalis. Unang umalis ang pinakamatanda. Sino sa inyo rito ang pinakamatanda? Diba? Bakit kayo yung pinakamatanda ang unang umalis? Sapagkat ang matatanda, madalas sabi ni Book of Daniel, maraming tumatandang walang pinagkatandaan. Habang tumatanda, dumadami ang kasalanan. Habang tumatanda, padami ng padami ang kasalanan natin. Kaya't ang panawagan ng Diyos, hali kayo, magbalik loob kayo sa akin, magsisi at tumalikod sa kasalanan upang tayo'y patawarin ng Diyos. Isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda. Sunod-sunod sila. Sabi ng isang priest na aking narinig na ang topic ay ito, sabi niya, para hindi sila mapahiya na umalis. Kasi sila pong lahat nung doon, handa na sila. Lahat sila may dalang bato para batuhin ang taong yun. Ay mapapahiya sila. Anong ginawa po, sabi? Yung unang-unang matanda, hawak yung bato. Hawak-hawak yung bato. Ganun nga kayo, hawak niyo yung bato. Pagkatapos, napahiya sila, unti-unting ibinaba yung kamay. Pagkatapos, hindi po agad binitawan yung bato. At habang lumalakad, unti-unting kinukusko sa kanilang hita yung bato. At pag nung malayo-layo na kay Kristo sa kanila binitawan, kaya nagkalat ang mga batong yun. At sabi ng priest na aking napakinggan, at doon anya nag-umpisa ang alamat ng panghilod. Kaya pala may panghilod, kasi nagkasala tayo, madumi. At yung bato na dapat ibabato doon sa taong nagkasala, unti-unting binitawan. Bago bitawan, kinukuskus kasi nahihiya sila
na biglang bitawan sa harapan ng Panginoon. Sipin mo yon, ha? Kaya, makikita po natin, mga kapatid kay Kristo, it is challenge, ha? Jesus to pronounce judgment. Ha? Iniintay nila kung ano ang ihahatol ng Panginoon. Tayo kasi, ang dali nating humatol. Ang dali ng taong humatol na yung eleksyon, puro hatulan ng hatulan. Kasi ganito, ganyan, ganyan. Ha? Siraan dito, siraan doon. Wala nang makita kung sino ba talaga ang mabuti. Sabi ng banal na aklat, walang mabuti kundi ang Diyos. Amen! No one is righteous except God. And no one is holy. Only God. Walang matuwid. Walang banal ni isa man. Tanging Diyos lamang ang matuwid. Kaya para maging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon at maging banal natin, maging banal tayo, kailangan nating tanggapin ang isang nagkatawang tao na matuwid at banal upang ang kanyang kabanalan at pagiging matuwid ay sumaating lahat. Ang hina. Amen? Sino sa inyo ang gustong matuwid? Walang gustong matuwid dito. Sino sa inyo ang gustong maging banal? Sino sa inyo ang gustong yumaman? Naku, pagpagyaman ng lakas, pagkabanalan ng hina. Samantalang mas kailangan natin ang kabanalan dahil ang kayamanan ay nawawala. At ang taong hindi nagpapakabanal ay nagwawala. Subalit ang tao may kabanalan ay nagiging tahimik, walang kibo, sapagkat ang maingay ay parang latang walang laman. Ba't ganyan, nanay, ang tingin mo sa akin? Sinong gusto ng kabanalan? Sinong gusto ng pagiging matuwid? Yan ang nais ng Diyos para sa ating lahat, dahil tayong lahat ay nagkasala. Kundi tayo magbabago, tulad ng sabi kanina ni Father, ha? Ang purpose kaya tayo nandito para tayo magbago at para tayo gumawa ng mabuti, sapagkat ang good works ay ebidensya ng taong binago ng Diyos. Ang hina. Amen. The evidence that you are truly changed. The evidence that you are truly in Christ Jesus is good works. Gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Grabe. Amen! Purihin ang Panginoon. Amen. So it is time to Jesus pronounce judgment. But Jesus responds. Ano ang tugon? Sinabi ko kanina. Sabi ng verse 7, makinig kayo. Makinig kayo. Lahat ng nakikinig sumigaw. Sabi ng verse 7, patuloy sila sa pagtatanong. Kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Ay sino nga ba naman ang babato? Si Kristo lang ang nararapat bumato sa kanya. Ang pagbato ay sumisimbolo sa paghatol, judgment. At yun ang madalas nating ginagawa. Hinahatulan na agad natin ang ating kapwa. Samantalang tayo namang lahat ay mga makasalanan. Kaya't ang amen natin, amen. Amen. Amen.
Madalas tayong humatol sa ating kapwa. Kaya nga magulo ang bansa natin eh. Dahil tayo hatol dito, hatol doon. Di ba? This ministry, El Shaddai ministry, we respect those who are in authority. Sabi ng Romans 13, kung sino ang inilagay ng Diyos, irespeto natin ang lahat ng inilagay sa pamahalaan. Yan ang turo sa atin. Kaya sino man naging pangulo, sino man naging presidente sa bansang ito, nirespeto ng ministeryong ito. Ginagalang. Basahin nyo ang Romans chapter 13. Nagkakasala tayo kapag di tayo rumespeto sa sino mang inilagay ng Diyos sa pamahalaan. Kahit gaano pa man kasama, kahit nanluloko man yan, kahit nangungurakot man yan, nun ngang si Duterte, nirespeto natin. Hindi tayo nagsalita ng pangit sa kanya. That's why, to be your sharer of the word, tinuturo ko sa inyo paano magrespeto. Tinuturo ko sa inyo what is moral life and immoral life. Moral life is always in accordance with the will of God. And you know, the will of God is the Word of God. Ang salita ng Diyos, dapat ang buhay natin nakaugat, nakaangkla sa salita ng Diyos. Dahil ang bawat pagrespeto sa kapwa, masama man yung tao, irespeto mo, tao pa rin yan. Purihin ang Panginoon. Ang hina. Grabe po yung palakpak nyo. Minsan sa pamilya natin, nawawala ang pagrespeto sa isa't isa. Mga anak, hindi nirespeto ang magulang. Mga magulang, minsan walang respeto naman sa anak, kaya pareha silang hindi nagre-respetuhan. Di natin po pwede bilang magulang tayo, anak lang kita, sumunod ka sa akin. Abay, hindi ganyan. Parent is a model to your children. Ang magulang po, hindi ibig sabihin, gugulangan natin ang ating mga anak. Ang magulang, ibig sabihin, you are matured. You are the model. You are the example in your family. At yun ang nais ng Diyos para sa ating lahat. Mahina. May mga magulang siya pang nagtuturo ng masama sa anak. Anak, bili mo ako ng pandway. Anak, bili mo ako ng sigarilyo, sindihan mo na. Anak, itaya mo ako sa loto, ito yung numero. Anak, tanong mo kay kumari, ano ang tumama? Huwag niyong turuan ang inyong mga anak na maging immoral ang buhay. Turuan niyo ang inyong mga anak na maging moral, sumusunod sa kalooban ni Yahweh El Shaddai. Ang hina. Ang hina. Amen! Amen! Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Nang marinig nila yun, verse 9, nang marinig nila yun, sila'y isa-isa na iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harapan ni Jesus. Iniwan nila. Iniwan nila. You know, bakit yun ang sinabi ni Kristo? Because Jesus want to expose the hypocrisy of the Pharisees. Nais ipakita ng Panginoon ang kanilang maling ginagawa at kapaimbabawan ng bawat tagapagturo, the scribe and Pharisees, mga mapag-imbabaw. Mga plastic Tupperware, monoblock
at urukan. Sino sa inyo ang urukan? Sino sa inyo ang Tupperware? Medyo class. Cellophane. Monoblocks. Huwag tayong maging plastic. Magpakatotoo. Sapagkat nais ng Panginoon ay yung totoo at hindi ang fake news o kasinungalingan. Purihin si Yahweh El Shaddai. Ang hina. Amen. Amen. Mercy and forgiveness. Sabihin niyo, mercy and forgiveness. Always remember that God, Jesus, is a merciful God. Mahaba din Diyos siya. He is a merciful God. Siguro, yung mga nagdarasal tuwing alas 3, alam mo na yon, divine mercy. Yun ang ibig sabihin nun. Jesus is a merciful God. He is a divine mercy. Yung kanyang habag at awa, Diyos siya, na di tinitingnan kung ano ang ating pagkatao. Hindi tinitingnan kung gaano katindi ang nagawa nating kasalanan. Hindi tinitingnan ng Panginoon yung lihim at paulit-ulit nating pagkakasala. Ang tinitingnan ni Jesus yung ating pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa Kanya. Ang tao hindi marunong humingi ng tawad sa Diyos ay mapagmataas. Fried chicken. Kaya ano sabi ng banal na aklat, mga kapatid? Sabi ng verse 10 and 11, makinig kayo. Sabi ng verse 10, tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala bang humatol sa iyo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. At sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Tayo, tao lang, hatol ng hatol tayo. Si Kristong karapat-dapat humatol, di nga hinatulan yung babae. At ang sabi, umuwi ka na. At mula ngayon, ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo, mamaya, uuwi ka na, huwag ka nang muling magkakasala. Sabihin mo, narinig mo ba? Anong sagot? Ayun ang sabi ng Panginoon, mga kapatid. Kaya, ito na po yung powerful message. Nasa introduction lang ako nun. This is the powerful lesson in this gospel. First lesson that we need to bring into our home. Take home lesson. Sabi ng Bible, the lesson first is the universality of sin. Pinapakita ni Kristo, wala tayong karapatang humatol sapagkat lahat tayo'y nagkasala. Romans 3 verse 23. Universality of sin. Pag sinabing universal, lahat, walang hindi. Lahat nagkasala. Wala akong kausap. Amen. Amen. Pangalawa, tandaan po natin, so lahat ay nagkasala, all human are flawed and prone to error. Lahat ay po pwedeng magkamali. Walang taong hindi nagkakamali. Si Jesus lang ang hindi pwedeng magkamali. Diyos siya. Judgment should be tempered with compassion and understanding. Kailangan po hindi tayo basta-basta huhusga sapagkat lahat ay po pwedeng magkamali. Kailangan ang judgment natin should be tempered
with compassion and understanding, pang-unawa. Tayo ba, bago natin sabihan yung ating anak, inaalam nyo ba bakit ginawa nung anak mo yun? Inaalam mo ba bakit na late dumating at umuwi yung anak mo? Hindi yung pagdating pa lang sa bahay, sa pintuan pa lang, ay hinusgahan mo na, pinagsalitan mo na, sinabunutan mo pa. Ha? May napanood ako sa Facebook, ang dream ng mag-asawa, yung anak nila ay maging cum laude. O magna cum laude, o magna cum laude. Ay hindi kaya nung anak. Nung malaman yung kabok, hindi kaya, wala siyang award, wala siyang honor. Pinagpapagalitan, sinaktan yung anak. Sabi nung anak, hindi ko na po kaya. Hindi ko na po kaya. Hindi ko na po kaya. Pero habang umiiyak, habang sinasaktan ng parent. Lack of understanding. Andun agad yung judgment. Sa halip na unawain ng anak, kaya sumasama ang anak dahil sa ating magulang. Maraming nagluko na mga anak dahil pinilit ng mga magulang sa hindi gustong kurso. Nagkahiwala yung mag-asawa kasi pinilit ng magulang nang mapangasawa si ganon, hindi naman gusto ng anak. Nagulo-gulo sapagkat gusto ng magulang sundin yung kanyang gusto. Hindi naman yun ang gusto ng anak. Dapat naunawaan po natin. Alam mo, sabi ng professor namin sa CDW, College of Divine Wisdom, ang taong hindi nag-iisip ay hindi tao. Ang tao binigyan ng isip para gamitin. Ang tao binigyan ng pangunawa para umunawa. Pero maraming tao may isip pero hindi ginagamit ang isip. At ang sabi ng profesor na ito, ang taong hindi nag-iisip ay hindi tao. Ay ano yon? Hayop. Sa Facebook, mayroong pari nagmimisa. At habang nagmimisa sa altar, biglang may dalawang asong umakyat sa altar. At doon sa altar ay may ginagawang hindi maganda. Gumagawa ng tuta. Nagsisermon yung pari. At ang sermon ng pari, yung mapagtagumpayan ng demonyo. Pagtingin niya doon sa harap, naku, pumasok ang demonyo sa ating harapan. Yung asong may ginagawang hindi tama. Aso kasi hayop, hindi nag-iisip. Ang hayop kahit dyan sa kalsada pwede. Pwedeng dumumi, pwedeng kung ano-ano dyan. Ganun ang tao na hindi nag-iisip. Alam mo nang kumari mo yon, pinatulan mo pa. Alam mong kumpari mo yon, ninong ng anak mo, pinatulan mo pa. Alam mo nang masama, ginawa mo pa. Dapat ang tao'y nag-iisip. At pag iyo'y inisip mo, ililigtas ka ng Espiritu Santo. Halata yung palakpak nila. Diba? So all human, lahat tayo bilang tao are flawed and prone to error. Pwede tayong magkamali. Pero bago tayo humusga, bago tayo matol, judgment should be tempered with compassion and understanding. Unawain muna natin. Minsan hinahatulan na agad natin bakit naging hostess yung babae. Pero di natin inalam bakit ba niya ginawa yun. Minsan hinusgahan mo na si Mister, bakit mo pinagpalit? Hindi mo naman tinanong yung Mister mo ng maayos. Ha?
Eh kung inalam mo ba kung ano yung gusto ng mister mo at sinunod mo yung gusto niya, hindi niya hinanap sa iba dahil asawa ka niya. Sabi ng 1 Corinthians chapter 7, kung ikay may asawa, ang katawan mo'y pag-aari ng iyong asawa at hindi mo pwedeng pagkait ang iyong katawan sa iyong asawa. Bakit mo pinagkakait sa asawa mo ang iyong katawan samantalang binibigay mo sa kumpare at sa kumari mo? Purihin si Jesus. Huwag niyong ipagkait ang inyong sarili sa inyong asawa. Pinagkakait ko sa asawa niyo, sa hindi niyo kaano-ano, doon yung ibigay. Mamaya awitan ka pa ng mister mo at sabihin ng mister mo, ibigay mo na. Kasi pinagkaitan mo siya. Ha? Huwag niyo ipagkakait. Magbasa kayo ng Biblia. Ha? Mga kapatid, alam mo, nagiging happy and prosperous ang isang pamilya kung nagkakaroon ng unawaan. Inuunawa ang bawat isa. Mahalaga ang communication, pag-uusap. Kapag hindi kayo nag-uusap ng mag-asawa o ng pamilya, mayroon kayong communication gap. At kung mayroon kayong gap, yan ang sinisiksik ng demonyo, yan ang kinukutkot ng demonyo, nakakapasok siya. Kasi may pagitan, may gap kayo. Amen. Yung amen na yan, nangangahulugang sinasabi nyo, Brother Rex, tapusin mo na. Diba? Parang sinasabi nyo, Brother Rex, tagal mo na, tapusin mo na. O sige, number 2 na lesson, powerful lesson, is the importance of forgiveness. Ang kahalagahan ng pagpapatawad. Sinabi ko na kanina, Matthew 6, verse 13 and 14. Pag tayo hindi nagpatawad, di rin tayo patatawarin ng Diyos. At kung hindi ka magpapatawad, pag namatay ka, impyerno ka tiyak yun. Lahat ng hindi nagpapatawad at kinamatay mo yan, impyerno tayo, kapatid. Kung gusto nyo magkita-kita sa impyerno, huwag kayong magpatawad. Kung gusto nyo sa impyerno tayo pumunta, huwag tayong magbatian, maghina nakitan tayo, at makipag-away tayo, makipagsuntukan tayo, makipagbarilan tayo, makipagsabunutan tayo, huwag tayong magrespetuhan sa isa't isa, tinitiyak ko tayo, magkikita-kita tayo sa impyerno. Pero sasabihin ko sa inyo, kung tayong lahat ay magpapatawad, masaya ang buhay natin sa piling ni Kristo, sa buhay na walang hanggan. Sino gusto sa langit? Pagdadasal ko kayong lahat na mapunta tayong lahat sa langit. Gusto nyo, mauna na kayo? Wag muna. Wag muna. Marami pa tayong gagawin. May anniversary pa tayo sa May 1. Diba? Okay, so God's mercy, ang habag ng Diyos, God's mercy extends to all who repent. Sa lahat ng mga nagsisisi, nagbabalik loob sa Diyos. Ang Diyos na ito, ini-extend niya ang kanyang habag at awa at pagpapatawad sa bawat taong nagpapakababa at naghihingi ng kapatawaran. Amen? So, kung yun ang hinihingi ng Diyos, kung yun ang hinihingi ng Panginoon, we should strive to emulate this mercy in our own lives. Sa buhay natin, ating maging halimbawa tayo sa iba, gawin po natin ang lahat ng ito na matuto tayong magpatawad at humingi ng tawad at tinitiyak kong patatawarin tayo ni Yahweh El Shaddai. And finally, naku, ang bagal, take 4, and finally, anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita
sa gabay ng lingkod niya, pinagpala at ang kamay. Finally, ako na yun ay bagong buhay. Finally, ako na yun ay pinagpala. Finally, ako na yun ay tagumpay. Finally, yes! Ang buhay ko na yun! Kung may pagsubok, ako'y punong-puno. Sa pagdahap, finally, ako ngayon malaya na. Finally, ako ngayon ay magaling na. Finally, ako ngayon ay mayaman na. Finally, yeah! And finally, yes! And finally, yes! Sabihin nyo, laksan nyo. Yun ang sinasabihan. Finally, sabay sigaw. Ayun, lahat ng sumigaw. Tsak! Papunta na ng langit. So finally, number 3, powerful message. Ano yung unang mensahe? The powerful message is the universality of sin, that all have sinned and fall short from the glory of God. Lahat tayo'y nagkasala. Secondly, the importance of forgiveness. Pag hindi ka nagpatawad, di ka rin patatawarin ng Diyos. And finally, the danger of hypocrisy. Ano ang panganib kung ikaw ay mapag-imbabaw? Yung kunwari Kristiyano ka, pero hindi naman pala dahil nagpapatawas ka pa. Yung nagkukunwaring Kristiyano, pero ang sinusunod niyang mga paniniwala, mga pamahiin na aral ng tao, hindi aral ng Diyos. Nagkukunwaring Kristiyano, nagdarasal, pero ang sama ng loob sa kanyang tiyan at sa kanyang puso. Sabi ng Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Marami sa uling araw at ngayon na nga ang magsasabing, Panginoon, nangaral po kami. Panginoon, nagpalayas po kami ng mga demonyo sa iyong pangalan. Panginoon, nagsimba po kami, umattend ng anibersaryo ng El Shaddai. Pero pagdating ng bahay, hindi mapatawad yung kanyang kabiyak. Hindi mapatawad yung kanyang kapitbahay. Hindi mapatawad yung kanyang biyanan. Hindi mapatawad yung kanyang manugang. Hindi mapatawad yung kanyang katulong dahil nabasag yung paso. Kapaimbabawan. Sabi kanina ni Father, hindi po pwedeng taas ng kamay, palakpak ka nga ng palakpak, wala ka namang mabuting ginagawa. Nais ng Panginoon makita ang ebidensya na mayroon tayong mabuting ginagawa. Hindi lahat ng mabuti ay tama, pero lahat ng tama ay mabuti. Mahina. Kaya ano ang kahalagahan at ano ang panganib sa kapaimbabawan? Sabi po, judging others while ignoring our own failing is hypocritical and unproductive.
Yung bang humuhusga ka sa iyong kapwa, pero binabaliwala mo naman yung iyong mga maling ginagawa. Hinuhusgahan mo yung biyanan mo, pero ang pangit naman ang ugali mo. Hinuhusgahan mo yung manugang mo, pero yung ugali mo, di mo tiningnan. Kapaimbabawan, kaplastikan. Nung ako noon ay plastic na plastic pa, monoblock at urukan. Ano ko, ang daming sakit na dumating sa buhay ko. Nagkaroon ako ng sakit sa puso, nagkaroon ng ulcer, nagkaroon ng hepatitis, nagkaroon ng spot sa baga, nangayayat na parang si Palito. At ang sabi ng mga kamag-anak ko, isang bulati na lang ang peperma dyan, patay na si Udi. Rudy kasi ang pangalan ko, ginawa nilang Udi. Nung basahin ko yung Udi, Uday, day pala, patay. Patay, day. Ha? Kaya po, salamat tinawag ako ng Panginoon. Nung tinawag ako ng Panginoon, mga kapatid, lahat ng sakit ko, pinagaling ng Diyos. Hindi ko kayang magpa-opera, hindi ko kayang magpa-bypass, hindi ko kayang magpagamot, wala akong pera. Pero ang nagpagaling sa akin, Diyos na makapangyarihan, sabi kasi ng Exodus, chapter 15, verse 26, ako ang Diyos na nagpapagaling, wika ni Yahweh. Pag sa Diyos tayo nagtiwala, in Him, sa Kanya, ay walang imposible. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nung ako'y gumaling, sabi ko, salamat na lang. Yung isang bulati na sinasabing ay piperma, hindi pumerma. Wala pa kasi nung bayad sa bawat perma. Kung may bayad na siguro ang bawat perma ng bulati, baka pumerma na yun. Salamat, hindi pumerma yung bulati, hindi ako namatay. Napapahamak ang tao sa kapiperma na perma ng perma, hindi binabasa kung anong pinermahan. Maraming nagpapa-counseling sa akin, Brother Rex, hindi ko na alam yung gagawin ko kasi na-scam kami. Hindi ko alam yung pinirmahan ko, yung pala binibinta na yung aming mga lupain. Hasipin mo, di binasa. Pinaperma daw din siya ng mister niya, yung palang pinirmahan niya, divorce paper na. Sipin mo yan, may kumukontra na, wala nang sound, ano? Ayun po. Kaya po, tandaan niyo po, pinagaling ako ng Panginoon dahil sa Diyos na makapangyarihan. Kaya huwag kayong a-absent. Dahil sasabihin ko sa inyo, pag kayo'y nagkasakit, tsak babalik at babalik kayo sa gawaing ito. At baka iiyak-iyak pa kayo. Lord, ay nagsisi si Lord. Kasi lagi akong absent, Lord. Magalingin mo lang ako, Lord. Magaling ko na ako sa'yo. Huwag kayong a-absent. Lalo na po tayong mga senior citizen. Kasi hindi nyo alam kung kailan kayo hahaba ang buhay ba o iksi. Kaya habang tumatanda, lalo tayong lumapit at magpakababa sa paanan ni Yahweh El Shaddai. At kayo namang mga kabataan, hindi nangangahulugan dahil bata pa kayo, magpapasarap na kayo sa buhay sa mundong ibabaw. Alalahanin nyo ang demonyo'y nandyan sa mundo. At sabi ng Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong aayon sa takbo ng mundong iyan. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Magbago ng isip. Hanggat hindi binabago ang isipan, lalo ng mga kabataan, tsak, walang mangyayari sa inyong buhay. Hindi nyo iisipin yung future nyo, darating ang panahon, magsisisi kayo. Nakipaghabulan pa kayo at pagdating sa antipolo, nakipagbarilan kayo, hindi nyo inisip ang future ninyo. Maging mahinahon at ang tao ay nagiging mahinahon kung ang Espiritu Santo ay nasa sa puso niya. To conclude,
To conclude, sabihin nyo, thank you, Lord. Tapos na si Brother Rex. To conclude, in this gospel, so this gospel serve as a powerful reminder, paalaala sa ating lahat of God's grace and the transformative power of forgiveness. Transformative power of forgiveness. Tandaan niyo po, nasa pagpapatawad ang ganap na pagbabago ng isang tao. Raise up your hands, taas mo ang kamay mo. Huwag mong isipin ang katabi mo, itaas mo ang ang kamay mo. Taas mo ang kamay mo, just close your eyes. Huwag mong isipin na baka pagtawanan ka ng katabi mo. Hindi. Lahat tayo makasalanan. This is challenge for every one of us. At sabihin mo sa Lord, created me a clean heart, O God, and renew right spirit in me. Ang bagal ng choir. Created me a clean heart, O God, and renew right spirit in me. Taas ang kamay. Yes. Oh, glory. Thank you, Jesus. Oh, Lord. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me. Raise up your hands. Yes, hallelujah. Yes. Yes, hallelujah. Amen. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O God. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me. And renew right spirit within me. And renew right spirit. Let's pause for a while. Let's close your eyes. Pikit yung inyong mga mata.
Isipin nyo kung anong mensahe ng Diyos ngayon. And let the power of God move in your life, in your heart. At magtiwala kayo sa Panginoon. I know He's moving right now and doing something good in your life. May ginagawa siya sa inyong buhay. May nangyayari. May nagaganap. Inihipo ang bawat puso natin sapagkat lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo may pagkakamali. Lahat tayo may pagkukulang. Open your lips. Buksan mo ang labi mo at kausapin mo si Lord. Stop now. Kausapin mo siya. Kausapin mo siya. Kausapin niyo ang Panginoon. I know in the midst of silence, God speaks into your heart. Nangungusap siya sa puso natin. Dumadaloy ang himala. Dumadaloy ang kagalingan. Dumadaloy. Claim it. Angkinin mo na may nangyayari. May nagaganap. It's by faith that you receive healing and deliverance. Dahil sa inyong pagsampalataya sa Diyos, may nangyayari. May nagaganap. Claim it by faith. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and Lord, let your sweet healing power touch me and me. Come on, raise up your hands. Hallelujah. Halina, Espiritu Santo. Kinakailangan kita. Siglang lakas ng mahina, pag-asa ka namin. Let's hum the song softly. Ama naming Diyos, inaangkin namin ang pagkilos mo sa oras na ito. Ang pagpapagaling mo sa bawat may sakit at may karamdaman. Sa mga taong mataas ang kalooban na hindi matutong magpatawad sa kanyang kapwa. Sa mga taong nadirimlan at hindi maunawaan ang iyong mga salita. Dalangin ko pong dumaloy ang himalamot pagpapala at inaangkin namin, Panginoon, na ngayong oras na ito'y kumikilos ka ng may kalakasan
at may ginagawa ka na sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, buksan niyo ang inyong labi at kausapin ng Espiritu Santo in the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Come on! Open your lips and receive the power of God. Sinasaway po sa ngalan ni Jesus lahat ng uri ng sakit, karamdaman. Get out! Go! 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 In Jesus' name, be healed! Be healed! Be healed! Now, yung inyong mga kamay patong sa bahagi ng katawang inyong dinaraing. Lay your hands upon your part of your body na ngayon ay nararamdaman yung masakit, nararamdaman yung may suliranin. Lay your hands. Patong nyo and claim healing. Ang kaninyo ang kagalingan. Sabi ng Mark chapter 16, from verse 15, the following verses, silang mga sumampalataya na bautismuhan ay may kapangyarihan taglay. Sino mamapatungan ng mga kamay ang may sakit ay gumagaling at gagaling. Kahit ang mga kamay nyo nakapatong sa bahagi ng katawan nyo, dahil lahat ay mananampalataya ay gumagaling na ang inyong sakit at karamdaman. Tanggapin nyo ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Receive healing. Receive deliverance. Be healed. 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 In Jesus' name. In Jesus' name, receive. You claim it in the name of Jesus. You claim it by faith. You claim it. Lahat ng mga gumaling ay tataas ang kamay. Kung hindi po gumaling, huwag tumaas ang kamay. Kung hindi ka pa gumaling, kung wala kang pananampalataya, huwag mong itataas ang kamay mo. Kung gumaling ka ngayong oras na ito, taas mo ang kamay mo. At magpasalamat ka na sa Lord. Come on, magpasalamat ka sa Lord. Laksan nyo, magpasalamat kayo sa Lord. Laksan nyo. Hallelujah. Oh yeah, we pray. We thank you, Lord. We thank you, we pray. In Jesus' name we praise you. We receive the power. We receive healing and deliverance. In Jesus' name. In Jesus' name. I claim, Lord. Sabihin nyo ngayon, I am healed. I am healed. Sabihin mo, I am healed. I am healed. I am healed. I am strong. I am strong. I am strong. Sabihin mo, I am good health. I am good health. I am good health. Wala akong sakit. Wala akong sakit. Wala akong sakit. Wala akong sakit.
sabihin mo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Anong sagot? Lahat ipalakpak ang kamay sa kanila. At sabihin mo, to God be the glory. Sabihin mo, to God be the glory. Taas ang kamay. To God be the glory. For the King. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory. For the King. To God be the glory. 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 For the things He has. Palakpakan si Jesus. Palakpakan si Jesus. Yan. Sino yung gumaling? Punta rin yung gumaling lang. Dali, takbo yung gumaling. Dito yung gumaling. Ano po yung sakit na naramdaman nyo dati? Dati ulo, masakit ang malawa, masakit ang dibdib. Ngayon, magaling ka na. Ayun. Taas ang kamay mo. Yan. Taas ang kamay mo. Yan. Angkinin mo ang kagalingan by the power of the Holy Spirit. Touch. Oh yes, I claim healing in the name of... Sino pa? Yung magaling na. Hindi lahat ha. Ayan. Taas mo ang kamay mo. Ayan. Maniwa, anong dating sakit mo? Ha? Anong dating sakit? Baywang. Saka sa ano yan. Ayun. Angkinin mo ang kagalingan ha. Sa ngalan ni Jesus. Taas ang kamay. Father in heaven, I pray for healing. I pray for deliverance. Touch. Yes, in Jesus' name. Sino pa? Halika din. Yung pinagaling. Okay. Ano po dati yung karamdaman? Binti. Ngayon wala ka ng binti na may sakit. Magaling na. Okay. Yan. Taas ang kamay. Close your eyes. And I pray, Lord, healing. Healing. Touch. Yes, oh Lord. Hallelujah. Okay. Ito. Ano pong karamdaman dati? May kulani. Ngayon wala na. Yan. Taas ang kamay. I pray for healing. Tanggapin mo ang galing. Touch. Oh yes, oh Lord. Maupo na yung iba. Upo na po yung iba. Upo na po kayo. Ayan. Anong gumaling sa'yo? Hindi ko po na magalaw. Hindi magalaw ang balikat. Ngayon nagagalaw na. Suntok-suntok mo ako, isipin mo. Dati masakit yung balikat, hindi magalaw. Ngayon ay gagalaw na. Okay. Close your eyes. At ang kiling mo na kagalingan, Lord, I pray in Jesus' name. Touch. Yes, in the name of Jesus. Ano yung karamdaman natin? Yan. Ngayon magaling na. Okay. Pati dito. Ngayon dito wala na. Taas ang kamay. Close your eyes. Father in heaven, I pray and I claim, Lord, healing in the name of Jesus. Receive. Touch. Yes. In Jesus' name. Yes. Meron pa? Yan. Okay. Close your eyes. Magaling ka na ha. Sa ngalan ni Jesus. Ang kinuha ang kagalingan. Receive. Receive. Touch. Yes, in Jesus' name. Ang kinuha na dahil sa kagalingan mo
I pray in the name of Jesus, receive touch. Yes, in Jesus' name. Okay. Okay, wala na ha? Meron pa ba? Okay. Meron pa? Halika na. Me, oh Lord, and I will. Nasa kamay. Close your eyes. Father, I pray for healing. Receive touch. Yes, in Jesus' name. Ang kanyang mga kagalingan, magaling ka na ha? Sa ngalan ni Jesus. Receive touch. Yes, in Jesus' name. Hallelujah. Magaling ka na. Wala na. Wala na yan ha? Basa ang kamay mo. Basa ang kamay mo. Close your eyes. I pray, Lord, for healing. Receive touch. Yes, in Jesus' name. Basa ang kamay na yun. I pray in healing and deliverance. Receive touch. Tayo na tayong lahat. Sabayan natin ang awit. This throne, and I will be the one I pray. Lagay ang inyong kamay sa inyong puso. May puso ba kayo? Yan, yung pusong yan ay nagmamahal. So mula ngayon, pagmamahal ang inyong isi-share. Sabi ng Panginoon, love your neighbor as yourself. And then sabi ng Panginoon sa pinakahuli, love your enemies. Mahalin nyo ang inyong kaaway. The first is love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Pangalawa, love your neighbor as yourself. At pangatlo, na aral ng Panginoon, is love your enemies. At panghuli, at one word, love one another. Mahalin nyo ang inyong kapwa. Amen? Okay, dalangin ko po. Magdadasal po ako, pero bago tayo magdasal, huwag niyong aalisin yung kamay niyo sa puso niyo. Pag uwi niyo dyan, kukuha kayo ng tarpaulin. Kahit mga 3 piraso, alam ko namang may bahay kayo. Meron ba ritong walang bahay? Ha? Siyempre may tinutuluyan kayong bahay. Ikakabit niyo yon doon sa bahay niyo. Makikita yan ni Lord na ikinakabit nyo. So, cooperation is needed. Kailangan ng pakikiisa. Tulungan nyo yung mga preachers natin dito na magkabit sa inyong bahay. So, mamaya kukuha kayo doon. Ha? Andun po yun, paglabas nyo. Ang hindi kumuha, aywan ko sa inyo. Pero mahalaga, obedience is better than sacrifice. Para pagdating sa eleksyon, sa May 12 ba ang eleksyon? Huwag kayong buboto ng 2 sa party list. Isa lang. Kasi pag bumoto kayo ng 2 dyan, invalid. Hindi makakount yun. Baliwala. Kaya isa lang ang ibuboto nyo sa party list. Number 145. Pamilya muna. At ipagsabi nyo sa mga kaibigan nyo. Siyempre, kailangan po yun. Kasi para tayo mayroong representante sa Kongreso na ayon po sa salita ng Diyos. Okay? Then, meron tayong anniversary this May 1. Yan po ay sa Padre Garcia Cultural Center. Kilo-kilo. Yan, May 1 po is holiday. Alas 8 ng umaga tayo mag-uumpisa. Then, kasabay na ang kabataan doon, kasabay pa yung pagdating ng servant leader, pastoral visit. Yan yun.
So yun po yun sa May 1. Pero bago mag May 1, may April 9 holiday pa rin po yun. Mayroon namang retreat ang lahat ng workers sa buong Batangas. Kaya lahat ng manggagawa, imbitado kayo sa sa April 9 sa retreat. Doon din po sa Cultural Center ng Kilo-Kilo sa Padre Garcia. So kung hindi kayo makadadaro doon na manggagawa, tsak wala kayo doon. Oo, kaya kailangan sikapin yung makadalo sa retreat at saka sa anniversary. Okay? Sino sa inyo ang nabigyan ng t-shirt kanina? Yan. Yung hindi po nabigyan na workers, mamimigay muli kami sa April 9 ng t-shirt. Agahan nyo lang po kasi kung sino yung maunang dumating, yun lang po ang binibigyan namin, libre. Yan. Yung mga gusto namang magpatatak pa, libre rin po ang tatak sa April 9. Magdala lang kayo ng t-shirt. Yan. So, yun po yun. So, libre. Okay? Tapos yun nga po yung tarpaulin. Bibigyan kayo mamaya. Okay? Handa na kayo tumanggap ng bonus? Sinong handa tumanggap ng bonus? Ayan. Lagay muli ang kamay. At paghagis ko ng bonus, ang sasabihin nyo, Panginoon, ikaw ang tunay na kayamanan ko. O yan, bawat hagis ko 3 beses. Pero bago yan, ipipray ko muna yung puso natin. Kasi ang puso ng tao, sabi ng sulat sa taga-Korento, yan ang templo ng Espiritu Santo. Kaya sikapin yung wag magkaroon ng sama ng loob dyan. Kalaban ng Espiritu ng Diyos yun. Yung galit po o tinanakit, tampo, wag na wag kayo mag-iimbak niyan dyan. Okay? Ama naming Diyos, dalahin ko po Panginoon ang aking mga kapatid. Huwag mo pong hayaan na mabuo ang mga sama ng loob, masamang espiritu sa puso namin. Hayaan niyo, Panginoon, na ang puso namin maging banal mong tahanan at ikaw ang maghari sa aming buhay. Balutin mo kami ng banal mong dugo at ihatid mo kami ng maluwalhati sa aming mga tahanan. Matuto po kaming sumunod at ilagay namin sa aming tahanan yung pong tarpaulin upang sa ganon maging contact point ng aming pananampalataya at dumaloy ang blessing sa aming bahay, blessing upon blessing sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Okay, handa na kayong tumanggap ng bonus, ha? Ano ang sasabihin nyo bawat hagis ko? Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Okay. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, Father pa lang, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Unang bonus, ito na po! Pangalawang bonus, ito na po! At panghuling bonus, ito na po!